Sa loob lamang ng 85 araw bilang PNP Chief, sinibak na ngayon sa kanyang posisyon si General Nicolas Torre at agad na itinalaga bilang PNP Chief itong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Naging matipid naman ang paliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa totoong dahilan ng pagkakasibak po kay General Torre, pero tiniyak naman na hindi niya inirekomenda ang pagtatanggal dito. At sa harap nito, kinukonsidera naman umano ng Pangulo na bigyan ng ibang posisyon sa pamahalaan itong sinibak na PNP Chief. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, ayon dito sa NAPOLCOM kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa yung hindi pagtalima doon sa NAPOLCOM resolution na bumabawi sa ipinatupad na reshuffle ng PNP ang isa sa mga dahilan ng pagkakaalis sa pwesto ni General Torre. Nagpasalamat naman sa Pangulo itong si General Nartates sa tiwala na ibinigay sa kanya. Patuloy niya pa rin daw na ipatutupad ang 5-minute response na pinasimulan ni General Torre. The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. Ikinagulat ng buong hanay ng pambansang pulisya ang biglaang pagsibak ng Malacanang kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Hindi na idinitalye ni Secretary John Vic Remulla ang dahilan ng pagtanggal sa pwesto kay General Torre, pero kabilang daw dito ang hindi pagtalima ni Torre sa NAPOLCOM resolution na bumabawi sa ipinatupad na reshuffle ng PNP kamakailan. Because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sa resolusyon na inilabas ng NAPOLCOM, nakasaad na hindi sinunod ng PNP ang Resolution 2022-473 na nagsasabi na kailangan munang sumailalim sa confirmation ng NAPOLCOM Anbang ang lahat ng placement ng mga third-level officer ng PNP. Kasama sa pinare-recall ang palitan ng pwesto ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na inilipat ni Torre bilang commander ng Area Police Command sa Western Mindanao at ni Police Lieutenant General Bernard Banac na itinalaga bilang number 2 man ng PNP o ang Deputy Chief for Administration. Pero giit ni Secretary John Vic, hindi niya inirekomenda ang pagsibak sa pwesto kay General Torre. Maganda raw ang kanilang relasyon at wala silang alitan o hindi pagkakaintindihan. We want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Kasabay ng pagsibak kay Torre, ang pagtatalaga naman kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Mismong si Secretary Remulla ang nanguna sa assumption ceremony sa Campo Crame na dinaluhan ng matataas na opisyal ng PNP. Nagpasalamat si Nartates sa tiwala na ibinigay sa kanya ng Pangulo at nangako na pananatilihin ang payapa at ligtas na komunidad. Pinasalamatan niya rin si General Torre at patuloy niya raw na ipatutupad ang 5-minute response. Our aspiration is clear: to become a resilient organization able to provide a safer, more secure environment for every Filipino where justice prevails and all can live without fear. Si Nartates ay tubong Santa Ilocos Sur at produkto ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at may 1 taon at 7 buwan pa sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 2027. Mananatili si General Nartates bilang officer in charge hanggat hindi inireretiro ni General Torre ang kanyang 4-star rank. May nalalabi pang 1 taon at 7 buwan si Torre. Pero ayon kay Secretary John Vic, ikinukonsidera ng Pangulo na bigyan siya ng pwesto sa gobyerno. We will have to wait for the President to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about
during our conversation that he is thinking of offering a position to the former Chief PNP. Wala namang inilalabas na opisyal na pahayag si General Torre kaugnay sa pagsibak sa kanya. Pero sa kanyang Facebook page, nag-share siya ng kanyang larawan sa boxing ring na may caption na ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Habang hindi nagre-retiro, ilalagay muna si General Torre sa floating status sa Office of the Chief PNP o sa Police Holding and Accounting Unit o PIHAW. Of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yun, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Alex, ayon kay Secretary Remulla, nakatakdang pag-usapan sa NAPOLCOM Anbang kung ipatutupad pa itong naunang inilabas nilang resolusyon kung saan pinababalik sa pwesto yung ibang matataas na opisyal at nagmumodify naman sa pwesto ng iba pang mga high-ranking officer na kinabibilangan ng nasa kabuang 13 mga senior officer ng PNP. Alex? Okay, Mar, dun sa resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM, nagpapabalik doon sa mga inilipat na pwesto tulad ni Nartates nilagay sa Western Mindanao at si Banak pinapunta dito sa Campo Crame at hindi sinunod ito ni General Torre. Masasabi ba natin na ito'y isang insubordination at hindi pagsunod? So, ito ba ay tantamount to a administrative case laban sa kanya? Well, Alex, ang sinasabi doon sa NAPOLCOM resolution, hindi sinunod ng PNP yung resolution ng 2022 na kaugnay nga doon sa process ng pagdaan ng mga pangalan itong mga third level officer sa NAPOLCOM Anbang. Pero hindi ang ginigit kanina ni Secretary John Vic, walang isinampang kaso itong NAPOLCOM kaugnay dito sa paglabag sa resolution na ito. Ang nililinaw nila ngayon, walang anumang asuntong administratibo na i-final against General Torre kaugnay dito sa resolution na ito. At sa ngayon ay naghihintay lang sila kung tatanggapin ni General Torre yung iaalok sa kanya na posisyon sa gobyerno. So parang lumalabas na pampalubag loob sa kanya ito. Dahil kung tatanungin mo ang ninuman, kunyari sa mga legal minds, ang hindi pagsunod sa isang utos na nakatataas sa iyo, insubordination yun. Dapat kasuhan ka ng administrative case. Pero dahil nagpasya na dito ang Pangulo at maging si DILG Secretary na wag na siya masampa ng kaso, I don't know kung anong ibig sabihin nun. Para sa akin, parang pampalubag loob dun sa dating PNP chief. Yun nga, Alex, yun ang basa rin ng ibang mga nagmamasid, no? Pero ang tabayanan natin kung yan ba ay tatanggapin nitong si General Torre yung sinasabi nila na posisyon sa gobyerno na kung saan ikinukonsidera siya, no? Dahil kung mananatili sa serbisyo itong si General Torre na nakatakdang magretiro pa sa March 2027 ay halos wala ng tsansa na makuha ni General Nartates itong 4-star rank dahil halos isang linggo lang, Alex, yung pagitan ng kaarawan ng retirement age nitong si General Torre at itong si General Nartates. Okay, bilang kayo'y nasa PNP Press Corps, Mar, kumusta ang moral ng mga kababayan nating pulis dito sa palitan ng pwesto ngayon? Well, isa nga yan kanina sa naitanong natin kung makaka-apekto ba kung yung lumabas na manifesto of support ng iba't ibang unit kamakailan sa liderato nitong si General Torre. No? Ang sinasabi naman ni Sec. John Vic, malamang yung mga pagpapahayag na suporta ibugso lang nung damdamin nitong mga pulis at naniniwala siya na maging ibabaw pa rin kung ano yung laman ng sinumpaan nilang tungkulin dito sa PNP. At sa ngayon, Alex, syempre kanya-kanyang mga boss naman yan, no, dito sa PNP. Yung mga, syempre, yung mga sinasabi, mga naging tauhan ni General Nartates, masaya at natutuwa
dahil may pagkakataon na mabigyan sila ng mga bagong posisyon dito sa PNP, habang yung mga identify naman na mga sinasabing naging tauhan ni General Torre ay malungkot dahil nga nagpalit ng liderato dito sa PNP. Oo, sundan ko lang ang aking tanong, Mar, dahil kayo'y matagal nang nagko-cover dyan sa Campo Crame, ang relasyon ba ni Nartates at ni Torre magkasalungat ba? Hindi ba sila magkaayos dyan sa Campo Crame? Well, Alex, hindi naman napapansin natin sa mga nakaraang mga event dito sa Campo Crame kung saan humahalili itong si General Nartates. Pagka hindi available si General Torre, wala naman kaming napapansin kakaiba. No? May mga event din dito na magkasama itong si General Nartates at itong si General Torre sa mga kaganapan dito sa PNP. Pero hindi ikakaila na meron ditong mga iba't ibang mga reaksyon dahil nga bilang pinakahuling class ng PMA na nandito sa PNP, itong class 92 na kinabibilangan ni Nartates, hindi rin sila komportable na ang nakaupo ngayon ay mas younger class, no, na class 93 naman na galing sa Philippine National Police Academy. Kahit hindi aminin ng mga opisyal, isa pa rin sa mga factor yan ngayon na usap-usapan dito sa loob ng Philippine National Police, no? Yung pag-upo ni General Torre bilang kauna-unahang lakan o PNPA alumnus na nag-chief PNP, sa kabila na may mga natitira pa rin dito na mga opisyal na galing naman sa Philippine Military Academy. At posible ba na magkaroon ng animosity ang PNP sa pagitan ng PNPA graduate at ang PMA graduates? Sa tingin mo ba, Mar? Well, abangan natin sa mga susunod, no, dahil yung Philippine National Police Academy Alumni Association sa mga nagpalabas ng manifesto of support kamakailan dito sa liderato ni General Torre, no, kaugnay do sa bangayan nila sa Napolcom. Pero naniniwala si Secretary Remulla na yan ay bugso lang ng damdamin at professional itong mga miyembro ng PNP at pangahawakan nila kung ano man yung sinumpaan nila na tungkulin sa bayan. At Alex. mahalaga siguro, Mar, ang gagawin ni General Nartates ay yung kasiguraduhan at yung safety ng bawat Pilipino ay kanyang may pagpatuloy, no? Kung merong man nangyari sa panahon ni Torre. Mar. Yes, Alex, yan yung magiging prioridad ng liderato ni General Nartates. Actually, sabi niya nga ipagpapatuloy niya yung 5-minute response na pinasimulan nitong si General Torre. At sa ngayong buwan ng Setyembre, sabi ni Sec. John Vic, i-relaunch nila yung revitalize 911 hotline nationwide, no? Para ipakita yung mabilis at mas epektibong responde ngayon ng pambansang pulisya. Okay, abangan natin anong mangyayari dyan sa Philippine National Police. Mar Gabriel, mata natin, dyan po sa Campo Crame. Maraming salamat sa iyo.